Palitan mo ng launching shrimps ng braised peanuts. Multi-severe. Okay. Allergic naman na si Mr. Zhu. Sang Shengning. Tingnan natin ang mangyayari sa'yo. Bakit ka nag-order ng beer? Hindi ako na-order niyan. Aayusin ko agad. Mr. Hu, anong ibig sabihin nito? Alam mo allergic ako sa mani at madami pang in-order mo. Sang Shengning, bakit ka nag-order ng mani? Allergic naman na si Mr. Zhu. Pero... Sa tingin ko ay ayaw mo nag-kooperasyon sa amin. Kung ganun, hindi na ako peppermo sa kontrata. Teka lang Mr. Zhu, bago lang kasi namin siyang intern kaya hindi niya alam. May iba akong uutusan para mag-order ng pagkain. Okay lang ba sa'yo? Pasensya na. Mali ang na-serve namin na pagkain. Ikaw, ibalik mo nga to. Umupo na tayo. Ito na po ang pagkain. Enjoy po kayo. Mr. Zhu, tama na yan. Pag-usapan na lang natin ang kontrata sa susunod. Hello? Anniversary gift? Sige. Uuwi ako agad. Mr. Hu, yung regalo mo para sa misis ko. Naganda ka ba? Gusto niya mga products nyo. Baka meron kayong dala. Mr. Zhu, alam kong mahal na mahal mo ang misis mo. Kaya nagdala ko na set gift para sa kanya. Kunin mo na po yan. Dahil gusto ng misis ko ang products ninyo, pipirma ako. Kung ganun, mag-cheers tayo, Mr. Zhu. Para kay Mr. Zhu. Para sa masayang kooperasyon. Mr. Hu, mauna na ako. Mag-ingat kayo. Ingat, Mr. Zhu. Ana, anong nangyari sa'yo kanina? Nilaglag mo ang kumpanya natin sa harap ng ating client! Kinabahan lang po ako, Mr. Hu. Hindi ko sinasadya. Bumalik ka sa office, magsulat ka ng reflection letter at ibigay mo kay Zhang Ming. Opo. Paano mo yun ginawa? Lumapit ka muna. Sasabihin ko sa'yo. Song Shining, wala ka namang sinabi. Oto-oto ka naman kasi. Hinanda ko yun in case. Hindi ka umiinom pero ininom mo pa rin. Babalik ka na po ba sa villa? Huwag muna. Ihatid muna natin to. Opo. Song Shining, gumising ka! Saan ka ba nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sorry po, may dumaan na pusa. Di ko alam ang address niya. Number lang ang meron ako sa kanya. Hello? Nene, bakit hindi ka pa nakakabalik? Boss po ito ni Song Shining. Nakainom siya. Pwede ko po ba malaman ang address ninyo? Ningning, ano nangyari sa kanya? Lola, pwede niyo po ba iturong daan? Sige, tito. Dahan-dahan lang. Marriage certificate? May asawa na si Song Shining? Iho, magpunas ka muna. Maraming salamat pala. Lola, kinasal na po pala si Song Shining? Tama ka, pero sabi ni Ningning kasunod na yung kasal. Yung asawa niya ay di na nagpapakita ulit makalipas ang 1 taon mula nang kinasal sila. Tingnan mo to. Ito ang marriage certificate nila. Bakit malabo ang mukha niya? Kasi nakukulong niya sa ilalim ng kabinet. Mauna na po ako.
Ikinasal ka na pala pero bakit nagkakagusto sa akin? Mag-ingat ka. Mr. Hu. Halata nang ang bad mood si Mr. Hu. Pero sumisiksik ka pa rin sa kanya. Nagkakatawa. Song Shanning, may asawa na si Mr. Hu. Magtira ka naman ng kahihiyan sa sarili mo. Nagkakamali kayo, walang namamagitan sa amin ni Mr. Hu. Pero bakit parang close na kayo? Pangako. Wala talagang namamagitan sa aming dalawa. Mabuti naman at alam mo. Mr. Hu. Ito ang information tungkol kay Mr. Wang. Ikaw ang tatrabaho nito ng 3 araw. Kapag nagawa mo, gagawin kitang regular employee. Gagawin ko po agad. Huwag kang ngumiti. Ah? May asawa ka na, kasi dapat tigilan mo yan. May problema po ba? Oo, madami. Okay, gagawa na lang kita ng kape. Huwag na. Ana, simula ngayon ikaw na magtitimpla ng kape ko. Sige po. Mr. Hu, ito na pong kape mo. Mr. Hu, may file na need ng perma mo. Nasa si Mr. Hu? Nalasing si Mr. Hu at nagpapahinga sa Elsie's Hotel. Okay. Kakaalis lang ni Song Shanning. Nandiyan na siya maya-maya. Kunin mo ang phone ni Mr. Hu at mag-text kay Mrs. Hu. Kapag nandiyan na si Mrs. Hu, dalhin mo agad siya sa kwarto. Siguraduhin mong mahuhuli ni Mrs. Hu si Song Shanning. Pag gumanang lahat, magdi-divorce sila ni Mr. Hu. Mapapadari sa akin ang lahat. Hindi lang siya basta makikilalang kabit. Iiwan din siya ni Mr. Hu. Song Shanning, Song Shanning. Hintayin mo lang na mahuli ka ni Mrs. Hu. Ang init. Nasa loob na po si Mr. Hu. Buksan mo to! Mr. Hu? Song Shanning. Song Shanning. Anong nangyayari sa'yo? Iinit mo. Nilalagnan ka ba? Dahil na kita sa ospital. Anong sabi mo? Di pumunta dyan si Mrs. Hu? Ano? Makasama si Mr. Hu at Song Shanning?
Nasa-treat na ba ako nito? Mukhang nalasad si Miss Rue kahapon. May nag-text sa akin kagabi. Pero, 5:06? Nandito din si Miss Rue. Hindi kaya si Miss Rue ang... Si Miss Rue ang asawa ko? Kailangan ko ba siyang tawagan? Hello? Boses ng babae. Hello? Cellphone to ng asawa ko. Bakit di ka sumagot? Dahil ang asawa mo ay natutulog sa tabi ko. Siguradong magagalit si Mrs. Hu ngayon. At nakikipag-differ siya kay Mr. Hu. Buti na lang. Hiniisang tao si Mr. Hu at ng asawa ko. Natakot ako dun. Nasabi ko para sa asawa ko ang tungkol kay Mr. Hu. Kung isang tao lang sila, katapusan ko na. Tutulog-tulog ka pa dyan, ha? Mauna na po ako. Bakit nandito ang phone ko? Mr. Hu, saan ka po ba kahapon? Hindi rin kita matawagan. Nalason ako kahapon. Alamin mo sino ang gumawa nito. Masusunod po. Siya nga pala, nasan si Song Shining? Bakit hindi ko siya nakita ngayong araw? Ang sabi niya, may sakit daw siya. May sakit siya? Ngayon? Mr. Hu, saan ka pupunta? May nangyari pala. Kahapon, may babae kong nakausap. Sabi niya makasama daw kayong dalawa. Teka lang, tatawagan kita ulit. May tao sa labas. Ikaw pala. Ikaw ang boss ni Ningning, di ba? Ako nga po. Nalaman ko po na may sakit siya, kaya ako nandito. Lola, bakit nandito si Mr. Hu? Ningning, itong batang to. Iho, pasok ka. Salamat po. Ito bang mga prutas? Salamat, Lola. Ito, kunin mo. Ilang taon ka na nga ulit? May asawa ka na ba? 26 years old na po ako. Kasal na po ako. Sa tingin ko naman, ay matino kang lalaki. Bagay na bagay sana kayo ng apo kong si Ningning. Sayang naman at may asawa ka na. Lola, sa totoo lang, magkikipag-divorce po ako. Talaga ba? Divorce? Mukhang mainam nga ang divorce. Kahit naman si Ningning, isang taon ang di napapakita ang asawa niya. Kaya ayaw ko siya para kay Ningning. Pagsasabihin ko din si Ningning na makipag-divorce sa kanya. Mas buto ako sa iyong dalawa. Bagay kayong dalawa. Mukhang di naalagaan ng asawa niya si Song Shining. Kaya dapat alagaan ko siya. Lola! Sige, aalis na ako. Uusap na kayo. Bakit ka ba nandito? Nalaman ko na may sakit ka. Dahil ba sa nangyari kahapon? Yung kahapon, aksidente lang nangyari. Alam kong nalasing ka kahapon. Kalimutan na lang natin ang nangyari, okay? Paninindigan kita. Panininigan ka, be? Umayos ka nga. Makikipag-divorce ako. Huwag na, okay lang ako. Nakakaalis ka na. Kung hindi maayos ang pakiramdam mo, dito lang ako para alagaan ka.
Umalis ka na. Baka tumawag asawa ko. Nakikinig ka ba? Sakto. Hindi ko pa nakikilala ang asawa mo. Tumawag ka na. Pangako. Tahimik lang ako. Wala ka bang ibang magawa sa buhay mo? Hini-video ko lang gagawin namin. Wala kang makikita. O sige. Makikinig na lang ako. Mag-uusap kami tungkol sa nangyari sa amin noon. Gusto mo pa rin bang makinig? Hindi ba't sila okay ng asawa niya? Hindi kaya mahal talaga nilang isa't isa? Sige. Gusto mo talagang makinig ha? Bahala ka. Wag na. Magpahinga ka na lang muna. Ano ba talagang problema niya? Baka may gusto siya sa akin. Hello. Hindi ba sabi mo may nag-text sa'yo na may kasama akong iba? Pero wala naman nakalagay sa history ko. Baka deleted na. Tumawag din ako maya-maya noon at ba yung sumagot. Sabi niya, nung katabi daw kayo natutulog. Ididilip niya ba talaga yon? Pagkatapos ba naman ang nangyari sa amin noon? Malamang ayaw niyang mahuli kami. Ganun ba? Nga pala, magagalit ka ba kung may kasama akong iba? Siyempre hindi. Kasunduan lang naman yung kasal natin. Normal lang na may iba kang gusto. Nga pala, huwag kang magalit sa sasabihin ko. Kagabi kasi, may kasama ako at na nangyari sa amin. Tulad ng sabi mo, kasunduan lang naman yung kasal natin. Hindi ako mangingialam sa buhay mo. Okay lang sa akin kung may gusto kang iba. Buti naman. Makikichismis ako. Mahal mo na ba talaga siya? Hindi ko pa alam. Pero may gusto siya sa akin. Kaya kailangan natin mag-divorce agad. Okay. Magsabi ka lang kung kailan. 7 araw mula ngayon, mag-divorce na tayo. Sige. Kapag divorce na kami, malayo na ako ulit. Siguro ang babae may gusto sa kanya. Ang sumagot sa tawag ko nun. Ang nagbigay ng maling address. Hello? Saan siya name? Yung tungkol sa project ni Master Wang. Kailan mo ba yung sisimulan? Kung ayaw mong gawin, mag-quit ka na. Simulan mo agad bukas ng umaga. Opo. Sabi mo, kilala mo kung sino ang kabit ng mister ko. Sino ang babae? Alam ko magkikita sila bukas para sa isang private meeting. Ibibigay ko sa'yo bukas ang address. Malalaman mo mismo bukas kung sino. Kapano mo kaya akitin ng asawa ko? Maghintay siya sa akin at ipapahiya ko siya sa lahat. Nasaan siya? Di ba po inutusan mo siya na mag-asikaso kay Mr. Wang? Hindi siya nagpaalam sa akin ngayon. Iniiwasan niya ba ako? Bigay mo sa akin ng address. Hanapin ko siya. Mr. Wang, narinig ko. Mahilig ka din pala sa kape. Anong tingin mo sa product ng company namin? Hindi na masama. Interesado kami sa partnership. Ang intindihan ko. Kung ganon, akin ang kontrata. Ito po, Mr. Wang. Tingnan mo tong kontrata. Baka may ayaw ka dito. Ulang hiya kang babae ka! Nagkakamali ka! Manahimik ka! Tingin mo ba maluloko mo ako na hindi ko malalaman ang tungkol sa inyo? Nakita kong nas kayon lang. Mrs. Wang, nagkakamali ka. Empleyado po ako ng mga Hu. At talagang sumasagot ka pa? Tuturuan kita ng neksyong babae ka. Halika, makinig kayo. Ang babaeng ito ay malandi. Nilandi niyang asawa ko. Session kabet. Ito bang gusto mo, ha? Masalita ka. Ano ka ngayon? Nagkakamali ka, Mrs. Wang. Huwag mo akong pigilan. Tumigil kayo! Sino ka ba? Bakit ka ba nangingialam dito? Ano ka? Superhero? Tahimik! Mr. Hu, bakit ka pa nandito? Maliit lang naman to na project. Hindi mo na kailangan pumunta. Sino ka ba? Binabalaan kita. Huwag kang mangialam dito. Tumahimik ka! Papatayin mo ba ako? Mr. Hu, pumirma ka na po sa kontrata. Wala pa tayong magiging problema. Ang asawa mo ay gumawa ng iskandalo sa harap ng madaming tao. Tinakansela ko ang kooperasyon nyo sa aming pamilyang Hu. Simula ngayong araw,
ako at ang mga Who ay ibaba ng kumpanya niyo sa lahat. Mr. Who, empleyado mo lang naman siya. Hindi naman kailangan palakihin to. Maganda naman ang kooperasyon natin. Pwede natin yun ipagpatuloy. Hintayin mo na lang pagsara ng kumpanya mo. Nagbibiro ka ba? Maayos ang takbo ng negosyo ng mga Wang. Paano mo nasabi na mababankrupt sila? Anong ginagawa mo? Mas mahalaga ka kesa sa kooperasyon ko sa kanila. Song Shining, empleyado kita. Hindi mo kailangan magtiis para sa akin. Aalagaan kita. Hello? Ano? Biglang lalugi yung kumpanya natin? Sabi mo maayos lang ang lahat? Ano? Mr. Who, nagkamali ako ngayon. Hindi ko alam ginagawa ko. Pakiusap, patawarin mo ko. Mr. Who, Mr. Who. Di ba sabi ko sa'yo na tumahimik ka? Sinira mo lahat! Kasalanan mo to. Bakit ba hindi ka nagpapaalam kung saan ka pupunta? Huwag kang gumalaw. Pasensya na. Hindi na ba ako pwedeng maging regular employee? Sino nagsabing pasado ka? Huwag kang gumalaw. Iniisip mo ba na gawin akong regular kasi panininigan mo ko? Umayos ka kung ano-ano iniisip mo. Hindi ibig sabihin na gagawin kitang regular employee. Malalagay ka na agad sa design department. Kailangan mo muna patunayan ang sarili mo. Pero ayaw sa akin ni Ana. Hindi niya ako papayagan doon. Bukas, magsasagawa ako ng test. Kapag napasa mo, papayag ako na lumipat ka sa design department. Papayag ka ba sa challenge ko? Oo naman. Makinig ang lahat. May i-announce ako sa inyo. Dahil ang R&D team ay optimized at upgraded na. Ang Kafuzi Essential Oil na pinopromote ng kumpanya natin ay nangangailangan ng outer packaging. Napag-usapan na ng kumpanya ang design at magsasagawa ng design competition. Ang design department ng bank makakasali. Lahat ng department ay pwedeng sumali sa competition. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Ang mananalo ay pagbibigyan ko sa gusto niya. Magandang opportunity to. Pwede akong sumali sa design department pag nanalo ako? Oo naman, pero dapat manalo ka muna. Song Shining, may alam ka ba sa pagdidesign? Kapag na mukha mo mayabang kanina. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi mo naisip anong kaya mong gawin. Hindi niyo kailangan mag-alala para sa akin. 3 araw na lang, kasama niyo na ako. Sister Anna, narinig kong madaming napanalo na ni Design Award si Song Shining dati. Kapag nanalo siya, ano na lang iisipin nila sa department natin? Alam ko lang gagawin ko. Ay, sa wakas, tapos na. Ayusin ko na lang yung iba bukas. Yun lang, at uuwi na ako. Ang Shining, pagkatapos kong manalo, papalayasin kita dito sa kumpanya. Ihahatid na kita pa uwi. Salamat, Mr. Who. Ang lakas ng ulan. Naisip ko pala. Mr. Who, mauna ka na po pala. I-revise ko pa yung draft ko. Teka lang, gabi na.
Ito pala ang design ko para sa second generation product. Ang overall appearance ay makikita sa picture. Ito ay pure white, pure at minimalist, na nangangahulugan na mahalaga sa atin ang kalinisan ng produkto. Hindi ba't ito yung design na nagawa ko? Wow, tapos na ang competition. Tingin ko panalo na agad si Miss Ana. Tama. Design tingpit ko to ah. Sumptioning. Hindi mo ba alam na pinaghirapan ko to ng 3 araw at 3 gabi? Dahil ba ikaw ang secretary ni Mr. Hu? Tingin mo mananakaw mo na design ko? Sumptioning. Ang mga walang hiyang tulad mo ay walang lugar dito sa kumpanya. Tama. Tanggalin si Sumptioning dito sa kumpanya. Tumahimik kayo! Song Shining, mapapatunayan mo ba na sa'yo ang design na yan? Ito talaga dapat ang unang design ko. Mainly white, pure at minimalist. Sinabi ko na yan. Tulad ng mga produkto natin, tinatanggal natin ang harmful substance at pinili natin ang natural. Maiba ka pa bang sasabihin? Hindi naman sa iyong design. Naisip ko ng mga babae para ding tubig. Ang Kapuzi Skincare ay nakakatulong sa hydration. Ang moisturizing effect nito ay epektibo. Moist at malinaw ang texture nito. Kaya, dinago ko ito ng transparent. Dinagdagan ko din ng water ripple design. Mukhang mas magandang design ni Song Shining. Mas maganda pa rin ang design ni Miss Ana. Sikreto siya gumawa ng bagong design nang di ko alam. Mukhang may kanya-kanya tayo mga opinion. Song Shining, simula ngayon, regular employee ka na. Ikaw ang bagong designer sa design department. Salamat, Mr. Hu. Dismiss. Makinig ang lahat. Base sa performance ni Ana at Song Shining, nakapagdesisyon ng kumpanya na si Song Shining ang magiging leader ng second team sa design department. Para i-follow up ang bagong produkto, si Ana na former director ng design department, siya ay madedemote sa third team ng design department. Talagang si Song Shining nanalo. Ano naman? Nanalo lang naman siya sa kalandian niya. Dati si Mr. Wang kalandian niya. At nahuli sila ni Mrs. Wang. Song Shining, ginawat mo talaga ang kalandian mo para manalo sa akin. Anong pinagmamayabang mo? Na-record ko ang sinabi niyo. Ayaw ni Mr. Hu ang mga nagkichismisat at kapag narinig niya to, sigurado ako na matatanggal kayong lahat. Hindi pwede. Gumawa ka ng para Miss Ana. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na mag-sorry sa akin. And 3, 2, sorry. Ikaw. Sorry. Ay, teka. Ano yun? Hindi ko kasi marinig. Sabi ko, I'm sorry. Okay, mas nalinaw ngayon. Makinig kayo. Bukas aalis ako para sa business trip. Song Shining, maganda ka. Sasama ka sa akin. Apo. Hindi ba't si Ana ang palaging sinasama ni Mr. Hu? Bakit si Song Shining ang isasama niya? Teka lang, Song Shining. Anong ginawa mo? Bakit pinili ka niya kaysa sa akin? Dahil mas magaling ako. Hindi kaya dahil man nangyari sa'yo ni Mr. Hu? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Ikaw yan nag-set up kay Mr. Hu ng araw na yon. Ikaw yung naglasing kay Mr. Hu? Anong pinagsasabi mo? May ebidensya ka ba? Nakita mo ba mismo? Inutusan mo yung babae. Naila ako sa kwarto. Kalokohan. Song Shining, hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Mr. Hu, ang mga files at documents ay handa na po. Ang taong naglasan sa'yo, nahanap mo na ba? Hindi pa. Pero malalaman ko din yun kung sino. Iimbestigahan ko pa. Posible kaya na si Ana? Siya nang sabi sa akin ng location ng hotel. Tsaka, kung kaalam niya ang nangyari sa atin. Mr. Hu, ito na pong kape mo. Mag-impake ka na lang muna. Opo. Magandang dilag. Halika. Papalagiyahin kita.
Manyak. Ayun siya, sakto. Sumama ka sa amin. Hawakan niyo siya. Anong ginagawa niyo? Bitawan mo ako! Gusto mo siya? Ibibigay ko siya para asawain mo. Pwede mo siyang paglaruan buong araw. Ta! Masakit ba? Hihipan ko para sa'yo. Isa pa. Okay. Okay na yan? Oh, sige. Salamat pala sa pagsagip sa akin. Empleyado kita. Kaya dapat kitang protektahan. Empleyado mo lang. Mr. Hu, sabi sa akin ni Song Shining nasaktan ka daw. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mukha ba akong di maayos sa'yo? Dapat kasi may bodyguard ka na ngayon. Pero ayaw mo dahil gusto mo mamuhay ng normal kasama si Song Shining. Anong sinasabi niya? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't may gusto kay Song Shining? May gusto ka sa akin? Anong may gusto ako sa'yo? Hindi ba't ikaw yung may gusto sa akin? Kailan naman ako nakagusto sa'yo? Nung sinabi mo sa lola mo na ako ang asawa mo. Hinulat mo ang mga ayaw at gusto ko sa isang notebook. Hindi ba halata na gusto mo ako? Una, inamin ni Lola na gamali lang siya. Pangalawa, sinulat ko yun para mas gumaling pa ako sa trabaho. Hindi lang yung sa'yo sinulat ko. Sinulat ko din kina Mr. Wang, Mr. Za at Mr. Lee. Isa pa, hindi ba talaki ang gusto mo? Sinabi ko lang yun para iwasan mo ako. Gusto mo ba talagang iwasan kita? Gago ka ba? Lakas ng loob mong sabihin na ayaw mo sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Halata namang gusto mo ako, ayaw mo lang umamin. Mr. Hu, kung ganon, gusto mo siya? Ako? Siyempre hindi ko siya gusto. Gusto ko yung mga gentle at considerate. Hindi naman siya ganong tipo na babae. Mr. Hu, ang napansin ko lang ay matagal mo na siyang gusto. Pero, may iba siyang gusto. Halata naman na gusto mo talaga si Song Shining. Ang ibig mong sabihin, ako ay may unrequited love kay Song Shining. Kapag pinagkalat mo to, sasakalin kita. Nagdala ko ng pagkain. Kumain ka muna. Hindi ba't isa to sa mga regalo na hinanda ko para kay Madam nung araw na yon? May problema ka ba dito? Ang pangit ng taste ng asawa mo. Mukhang mumurahin lang yung bracelet mo. Mr. Hu, mamahalin ng bracelet na yan. Nung naganda ako ng regalo para sa asawa mo, isa to sa mga binigay mo sa kanya. Mr. Hu, hindi mo man lang alam kung anong binigay mo sa asawa mo? Oo nga naman, ang mga lalaki ay wala talagang pinagkaiba. Uy! Mr. Hu, may problema ba? Anong sabi mo? Alam mo naman na may gusto ako kay Song Shining. Pero yung ginawa mo, binanggit mo ang regalo ko sa asawa ko. Paano na lang ang mararamdaman ni Song Shining? Pero kasunduan lang naman yung kasal niyo ni Madam. Di ba magdi-divorce din kayo? Pero hindi niya alam. Kung ganun, ipapaliwanag ko sa kanya. Hindi na kailangan. Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanya. Nga pala, birthday niya pala bukas. Maganda ka ng regalo para sa kanya. Yung mas maganda kaysa sa binigay na bracelet ng asawa niya. Opo. Teka lang. Wag na nga. Hindi ka pa naman marunong mamili. Ako na lang ang bibili. Anong ginawa niyo sa desk ko? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na birthday gift mo to na galing kay Mr. Hu? Nagyayabang na naman siya. May mga tao talaga na hindi nahiyang lumande. Naisahan niya nga si Anne at naging team leader. Ngayon, ito naman, tingin ko siyang dahilan kung bakit gusto ni Mr. Hu hiwalay ng asawa niya. Huy, Yushwan, bakit mo ba ginawa to? Magaling talaga kayo gumawa ng kwento. Bakit di niya ikwento ko?
Posible kaya ni si Song Shin ay misteryosong asawa ni Mr. Hu? Imposible. Ano ba iniisip mo? Hindi ba si Song Shin ay sa kanya? Hello? Telepon to ng asawa ko. Bakit di ka sumagot? Dahil ang asawa mo ay natutulog sa tabi ko. Ang boss ng pang tumaw ay kaboss si Song Shin. Sinet up ko si Song Shin at Mrs. Hu na magkita pero hindi tumatin si Mrs. Hu. Maaaring si Song Shin at Mrs. Hu ay iisa lang. O sige. Gagawin ko ulit. Tingnan natin kung ikaw ba talaga si Mrs. Hu. Mr. Hu, bakit ka naglagay ng regalo sa desk ko? Kumusta? Mas maganda yun kaysa dun sa mamurahing bracelet na binigay sa'yo ng asawa mo. Lahat ng yun ay ako ang pumili at bumili. Hindi ko yan kailangan. Kunin mo yan doon. Bakit naman? Hindi mo nagustuhan? Kung hindi mo nagustuhan, bibili ako ng iba. Ano ba ang ginagawa mo? Gusto kita, Song Shining. Gusto mo din ba ako? Ang bango mo. Bigil kayo! Gusto niya ako? Siguro nga. Pero ayokong maging kabit na maninira ng buwan ng iba. Mr. Hu, may asawa ka na at ako din. Tandaan mo na't pareho tayo kinasal. Dapat iwasan natin ang isa't isa para naman dun sa mga regalo. Ibigay mo lang sa asawa mo. Nagbigay ka ng regalo sa kanya pero tinanggihan niya? Ganun nga. Sabi niya, bigay ko na lang sa'yo. Halatang nagsiselo siya. Sabihin mo sa kanya na kasunduan ng inyong kasal. Hindi ko alam kung paano ko ibigay sa kanya yung mga regalo. Kung gusto mo, pumunta ka na lang dito sa kumpanya. Pero madami ka nang binigay dati. Paano ko naman matatanggap yan ngayon? Isa pa, binili mo yan para sa kanya. Teka, ano ba yung ginagawa ni Mr. Hu ngayon? Anong ginagawa mo dito sa labas? Ano din ang ginagawa mo? Ako? Sinunod ko lang ang gusto mo. Kausap ko ang asawa ko tungkol sa mga regalo. Umalis ka na. Nagkakainis ka talaga. Anong nangyari? Bakit bigla mo na lang pinatay ang tawag? Hindi nakausap ko lang yung kakainis kong boss. Kapag magkausap tayo, lagi mo siyang nababanggit. Kung talagang ayaw mo sa kanya, dito ka na lang magtrabaho sa kumpanya ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya nakakainis. Eh di, gusto mo siya? Siguro. Konti. Kung gusto natin ng mga taong ayaw sa atin. Mr. Hu, ang mga dahon sa Fortune 3. Inubos na ni Song Shining. Patayin ko muna. May gagawin lang ako. Mr. Hu, ang Fortune 3 natin, napakamahal pa naman nun. Makakalbo na dahil kay Song Shining. Song Shining! Makikilala na din kita, Mrs. Hu. Makikilala ko na din kung sinong asawa ni Mr. Hu. Ikaw yun. Song Shining. Sabi mo in 7 days magdi-divorce na tayo, pero may 3 araw pa tayo. Ang excited mo naman.
Nandito na ako sa sinasabi mong coffee shop. Dito na lang tayo mag-usap. Hello po. May nakita ka bang tao sa pinto? May babae sa labas na may katawag. Hindi yun ikaw. Ito ay... tuloy ito nung nakaraan. 3 araw mula ngayon, magkita tayo sa Shangyang Road. Papaliwanag ko lahat kay Lolo pagkatapos natin pumunta sa Civil Affairs Bureau para mag-apply ng divorce. Okay, magkita na lang tayo. Kung hindi siya, sino kaya nagpapapunta sa akin dito? Tara, tingnan natin. Kung hindi siya, sino kaya nagpapapunta sa akin dito? Tara, tingnan natin. Teka. Nung nakaraan na pagkamalala kong kabit. Wag na nga lang. Hindi ko sinaabutan. Tatong araw na lang at single na ako ulit. Neng, bakit po Lola? Tanda mo yung lalaking bisita natin noon? Nasa baba siya. May kailangan ba siya sa'yo? Nasa baba si Mr. Hu? Siya nga. Lola, bumalik ka muna sa kwarto mo. Titingnan ko sa baba. Ano ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Paano? Nakita ka ni Lola sa bintana. May kailangan ka ba sa akin? Song Shining, gusto kita. Alam kong gusto mo din ako. Bakit ba hindi tayo pwede? Kasi nga pareho na tayong kasal. Ayaw kong maging kabit na nananira ng buhay ng iba. Wala ka namang sinira. Kasunduan lang ang kasal namin. Makukuha ko ang mana ko kapag nagpakasal ako. Nakilala ko lang siya nung kumuha kami ng certificate. Na hindi ko matandaan kung anong itsura niya. Kasal sa kasunduan? Pareho sa akin? Bigyan mo ko na 3 araw, okay? Makikipag-divorce na ako sa kanya. Teka lang, medyo naguguluhan pa ako. Kasunduan lang din ang kasal namin ng asawa ko. Kasunduan lang din naman ang kasal namin ng asawa ko. Ang pangalan mo dati ay Zhu Xiaoyan. Nagpalit ka ng pangalan? Nagpalit? Song Shining talaga ang pangalan ko. Pero ngayon, alam na natin na parehong kasunduan lang ang kasal natin. Maghintay tayo na ma-divorce tayo. Magsama na tayo. Ang tamis ng ngitian ni Mr. Hu Anong kailangan mo? Yung pinaimbestigahan mo sa akin, nalaman ko na kagagawan yun ni Hana. Papuntahin mo siya dito. Opo. Mr. Hu, tinawag mo po ako. Ikaw naglason sa akin, di ba? Ha? Hindi Hindi ako. Yung bro na si Song Shining. Siya nagsabi sa'yo, di ba? Pinapatawag kita dito hindi dahil para makinig sa paliwanag mo. Tanggal ka na. Ligpit mo ng mga gamit mo. Makakalis ka na. Mr. Hu, ilang taon na tayong magkasama. Ginawa kong lahat para sa'yo. Gusto kong si Song Shining ang parusaan mo. Hindi pa ba sapat na hindi kita sinisisi? O baka gusto mo sabihin ko pa to sa lahat? Nga pala, maganda ka ng abogado para bukas. Para mahanda natin ang divorce agreement. 2 araw na lang, divorce na ako. Mr. Hu, itutuloy mo ba talaga ang divorce? Magsasama na ba kayo ni Song Shining? Pareho kami nagkasal dahil sa kasunduan. Napag-usapan namin na ayusin namin kapag divorce na kami. Si Mr. Hu at ang asawa niya ay kinasal sa kasunduan, kaya pala di namin sila nakikita magkasama. Ipigil ako magkasama si Mr. Hu at Song Shining.
Anong ginagawa mo dito? Secretary Zhang, tulungan mo ko. Nagugulan ako bakit nagawa sa kanya ni Mr. Hu. Hindi kita matutulungan. Mabuti pa maging paaki ka na at umalis ka na dito. Ang yabang mo. Ikaw ang unang papalisin ko kapag nagkatuloy kami ni Mr. Hu. Ano yung kinuha mo? Ballpen lang to. Marriage certificate? Mr. Wala lang to. Marriage certificate yan ni Mr. Hu. Akin to. Sinungaling ka. Patingin ako. Bakit ko na ipapakita sa'yo? Personal ko to na gamit. Kung alam ni Mr. Hu na siya ng anisis niya. Hindi pwede. Hindi na dapat malaman. Ang weird lang na naghahanap siya ng ballpen pero may certificate na nakita niya. Ayaw niya pang ipakita sa akin. Anong ginagawa mo? Tinatakot mo naman ako. Nakakita si Ana ng marriage certificate. Sabi niya sa kanya daw to. Pero sa tingin ko ay sa'yo ata to. Malalaman mo kapag tinignan mo. Kaya nga. So, Shining,